mapag-isa na si Denver, muli siyang napaisip kung ano nga bang dapat niyang gawin ngayon na nakaharap na niya ang kanyang mag-iina. Naisip niya na okay naman na siya sa mga bata at sobrang saya niya dahil kahit na ngayon lamang siya nakilala ng mga ito, ay naging maayos ang pagtanggap sa kanya ng kambal. Walang pagsidla ng saya niya kanina na mayakap niya ang kambal at tanggap na tanggap siya ng mga ito, kaya naman talagang babawi siya sa mga ito. Muli naman niyang naalala si Angeline at ang mga sinabi nito. Iniisip niya na siguro nga, tamang kaibigan niya na dapat ligawan niya muna si Angeline na hindi niya nagawa noon dahil sa pinagkasundo lamang sila ng kanilang mga magulang kaya sila nakasal na dalawa. Kaya pinag-iisipan niya ngayon kung ano ba ang dapat niyang gawin para muling bumalik sa kanya si Angeline. Nasa malalim na pag-iisip si Denver nang biglang tumunog ang kanyang phone kaya sinagot niya na kagad to na makita kung sinong tumatawag. Hello? Anong balita? Agad na tanong ni Denver sa tumawag sa kanya. Magandang gabi po, sir. Ibabalita ko lamang po sa inyo na may nahagip po ng mga CCTV footage ang subdivision kung saan naroon ang bahay ng pamilya ni Miss Angeline. Kita po doon ang pagdating ng isang lalaki sakay ng isang pulang kotse. Base po sa kuha nun, yun po ang suot na damit ng lalaki na nakita nyo na nakakasama ng dati nyong asawa sa kwarto. Hindi po malinaw ang ibang kuha doon pero may napansin po kami na may sumalubong po sa kanyang babae noong dumating siya sa bahay ni Miss Angeline. Agad na sabi ni Nathan, ang isa sa mga bagong binayaran ni Denver na private investigator. Mayroong sumalubong sa kanya? Kunot toong tanong ni Denver sa kausap. Kung gayon, maaari nga na may kasabwat pala talaga ang lalaki na yon, kaya siya nakapasok sa loob ng bahay ng pamilya ni na Angeline. Maaaring na-set up lamang talaga si Angeline at totoo ang lahat ng sinasabi niya noon. Pagpapatuloy pa na sabi ni Denver. Maaaring gano'n na nga po, sir. Maghahanap pa po kami na maaaring pagkakilala ng lalaki na yun, sir. Agad ko po kayong babalitaan kapag may nakalap na po kaming impormasyon. Sagot ni Nathan. Sige, salamat. Tawagan mo ko kaagad kapag may nahanap ka na. Sagot ni Denver at sa kanya pinutol ang tawag. Nahilot na lamang ni Denver ang sentido niya dahil biglang sumakit iyon. Ngayon, dagdag isipin niya kung sino kayang maaaring nag-setup kay Angeline ng gabing yon. Wala naman siyang ibang maisip na maaaring gumawa nun kay Angeline dahil wala naman silang nakakaaway o nakakagalit ng mga panahon na yon. At maayos pa nga ang kanilang pagkasama noon bago mangyari yon. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Denver. Bigla tuloy sumama ang pakiramdam niya dahil sa mga iniisip niya. Kanina lang sobrang saya niya dahil nakita't nakasama na niya ang kanyang mag-iina. Kinabukasan, nagising naman si Denver dahil sa tunog ng kanyang phone at nakita niya na si Christine ang tumatawag kaya naman hindi niya na to pinansin pa. Pero hindi pa rin tumigil ang tumatawag sa kanya. Kaya naman nainis na si Denver at sinagot na ang tawag nito. Hello? Ano bang kailangan mo? Inis na sabi ni Denver kay Christine. Good morning, Denver. Hindi ka ba papasok sa opisina mo ngayon? Sagot ni Christine at hindi niya na pinansin pa ang pagsusungit ng binata. Hindi. May importante akong ginagawa kaya hindi ako papasok ngayon. Bale walang sagot ni Denver sa dalaga. Ilang araw ka nang wala dito, Denver. Nasaan ka ba kasi? Kahit sila tito, hindi alam kung nasan ka ngayon. Inis na rin na sagot ni Christine dahil sa ilang araw na siyang pabalik-balik sa opisina ni Denver pero hindi ito pumapasok sa trabaho niya. Hindi ko kailangan magpaalam sa iyo, Christine. Matagal na tayong tapos at wala namang dahilan para magpaalam ako sa iyo tuwing aalis ako, di ba? Sagot ni Denver. Ha? Hindi ka naman dating ganyan, Denver, ah. Bakit ka ba nagkakaganyan? Dahil pa rin ba kay Ate Angeline? Oh, come on, Denver. Mag-move on ka na dahil hindi ka na nga binalikan ni ate. At baka nga masaya na siya ngayon sa piling ng lalaki niya. Sagot naman ni Christine. Naikuyom naman ni Denver ang kanyang kamao dahil sa sinabi ni Christine mula sa kabilang linya. Mabuti na lamang talaga at hindi sila magkaharap ngayon dahil baka hindi na siya makapagtimpi pa at baka masaktan niya ang dalaga. Wala kang ebidensya na nagsasama na nga sila ng lalaking yun ngayon. Kaya pwede ba manahimik ka na lang kung wala kang magandang sasabihin tungkol kay Angeline? Galit na sagot ni Denver, sa kanya pinutol ang tawag. Hello, Denver? Hello? Kainis? Inis na sabi naman ni Christine.
Matapos siyang patayan ng tawag ni Denver. Naiinis siya dahil kahit 5 taon na nakakalipas, di pa rin malimut-limutan ni Denver ang ate Angeline niya. Ang buong akala niya babalik na sa kanya si Denver matapos niyang iset up ang ate Angeline niya. Di niya naman akalaing mahihirapan pa pala siya na mapasa kamay muli si Denver. Oh, bakit nakasimangot ka na naman dyan? Aga-aga pa eh. Sabi ni Liam sa kaibigan na mapansin niya na nakasimangot tong lumabas ng silid nito. Aga-aga kasi mambwisit ni Christine. Ewan ko ba sa babaeng yun, hindi pa rin tumitigil. Matagal na kaming wala pero bakit di pa rin niya ako tinitigilan? Inis na sagot ni Denver. Wow, kalma Denver. Patay na patay kasi sa'yo noon pa man kaya siguro hindi pa rin siya makamove on sa'yo at di niya kayang tanggapin na hindi na siya ang mahal mo. Sagot ni Liam. Oo nga pala, tumawag sa akin ng daddy mo. Hinahanap ka at di ka rin niya makontak. Pag-iiba ni Liam sa usapan. Anong sabi mo? Tanong ni Denver. Siyempre, hindi ko sinabi kung nasan tayo. Basta ang sabi ko lang, sasabihin ko sa'yo na tumawag siya. Tinatanong niya kasi kung kailan ka raw babalik sa opisina mo. Tambak na daw ang trabahong iniwan mo. Sagot naman ni Liam. Napabuntong hininga naman si Denver dahil parang ayaw pa niyang bumalik sa Maynila dahil gusto pa niyang magstay sa Baguio dahil nandito sina Angeline at ang mga anak nila. Subukan kong bumalik sa Maynila next week. Parang hirap kasing iwanan na mag-iina ko eh. Parang gusto ko na lamang nasa tabi ko sila palagi. Sagot ni Denver. Naiintindihan naman kita bro. Ang gawin mo na lang sa ngayon, magpaalam ka ng maayos sa mag-iina mo. Pagdating mo ng Maynila, gawin mo na lahat ng dapat mong gawin para makabalik ka kaagad dito sa Baguio. Sagot ni Liam. Tumango-tango naman sa Denver sa kanyang kaibigan. Mukhang gano'n na nga ang kailangan kong gawin? Sagot ni Denver. Oo nga pala, kailangan ko pala ulit pumunta sa mga bata dahil nakapangako ko sa kanila na bibisitahin ko sila ulit ngayon. Sabi pa ni Denver nang maalala niya ang mga bata. Maaga pa naman kaya makakapaghanda ka pa, sagot ni Liam. Agad na rin namang kumilos si Denver upang makaalis na sila at mapuntahan niya na kaagad ng kambal. Tinatawagan niya ang numero ni Angeline pero hindi ito sinasagot ni Angeline. Gusto niya sanang tanungin kung anong oras pa siya po pwedeng pumunta sa mga bata. At dahil hindi naman sinasagot ni Angeline ang tawag niya, nagpasya na lamang siyang puntahan ng mga to sa bahay nila. Pagkarating doon ni Denver, si Aling Lydia agad ang nakita niya. Magandang araw po, Nay. Andyan po ba si Angeline at ang mga bata? Agad na tanong ni Denver sa matanda. Denver, ikaw pala. Naku, pumasok si Angeline eh. Pero bili naman niya sa akin na darating ka nga. Pumasok ka na lang dun sa loob, nandun ang kambal. Hinihintay ka na nila kanina pa. Nakangiting sabi ni Nay Lydia kay Denver. Ganun po ba? Sige po, maraming salamat po. Sagot naman ni Denver at saka dumiretso sa bahay ni Angeline. Daddy! Sabay pang sigaw ng kambal pagkakita ng mga ito sa kanilang ama. Kanina pa kasi nila inaabangan na dumating ito, kaya naman ngiti-ngiti ang kambal pagkakita sa kanilang ama. Hello, babies? Sabi naman ni Denver, sa kanya ibinuka ang kanyang mga braso para mayakap niyang kambal. Daddy, kanina ka pa po namin hinihintay ni Kuya. Daldal ni Nina sa ama. Oo nga po, Daddy. Kala po namin di na kayo darating eh. Nakanguso naman na daldal ni Noah sa ama. Nag-promise si Daddy kahapon, di ba, na pupunta ako dito? Kaya hindi po pwede na hindi ko kayo pupuntahan. Sagot naman ni Denver sa kambal. Daddy, saan po ba kayo nakatira? Tanong na ni Noah sa ama. Tumayo naman na muna si Denver at saka sila naupo sa upuan dahil nasa bungad pa rin sila ng pintuan. Sa Manila pa nakatira ang Daddy, pero sa ngayon, sa hotel muna kami magstay ng Tito Liam ninyo para naman mapuntahan ko kayo dito. Sagot naman ni Denver sa kambal. Malayo po ba ang Manila, Daddy? Tanong naman ni Nina. Yes, baby, malayo ang Manila. Ilang oras din ang biyahe para makarating ng Manila mula rito sa Baguio? Sagot ni Denver. Paano po pala kapag umuwi na kayo? Eh di malayo na po kayo sa amin? Hindi niyo na po kami mapupuntahan dito? Malungkot na sabi ni Nina. Siguro kapag umuwi ako ng Manila, ilang days rin akong di makikita pero don't worry. Babalik din kaagad si Daddy. Kapag natapos kaagad ni Daddy ang work niya, pupuntan ulit ako dito.
Kaya wag na kayong sad kasi babalik naman ako dito. Tsaka pwede rin tayong mag-usap sa tawag, di ba? Sagot ni Denver. Talaga po? Babalik din po kayo kaagad? Tanong ni Noah sa ama. Yes, baby. Babalik agad si Daddy para makasama ko na ulit kayo? Sagot ni Denver. Muli namang napangiti ang kambal kaya napapangiti na rin si Denver. Sa totoo lang, parang nahihirapan talaga siya na mawalay muli sa kambal. Kaya gagawa siya ng paraan para matapos niya kagad ang trabaho niya sa Manila para makabalik kaagad siya ng Baguio. Halos buong maghapon namang nanatili si Denver sa bahay ni Angeline kasama ang kambal. Sinisilip-silip na lamang sila ni Lydia doon at tinahayaan na lang din sila na mag-aamang maglaro doon maghapon. Kasama rin naman ni Denver si Liam at ito ang iniutos-utusan ni Denver kapag may gusto siyang ipabili para sa kambal. Dahil nga hindi naman sanay si Denver sa bahay ni na Angeline, nagpapabili na lamang siya kay Liam na makakain nila doon. Pagdating naman ng hapon, nadatna ni Angeline na nagkukulitan pa rin ang mag-ama. Hindi na nga siya napansin ang kambal nang dumating siya, kaya naman napatikim na lamang siya para maagaw ang atensyon ng mag-ama. Sabi ni Angeline. Agad namang napalingon ang mag-ama sa gawing ng pintuan. Mommy! Sabay pang sigaw ng kambal at agad na lumapit ang mga to sa kanilang ina na bagong dating. Kamusta mga babies ko? Tanong ni Angeline sa kambal, tsaka niya to hinalikan sa pisngi. Happy po kami, Mommy, kasi po, kanina po namin kasama si Daddy dito. Masiglang sagot ni Nina sa ina. Oo nga po, Mommy. Kanina pa po kami naglalaro ni Daddy. Sagot din naman ni Noah sa ina. Baka naman nangulit na lang kayo nangulit sa Daddy ninyo, ha? Diba sabi ko, behave lang dapat kayo? Sabi ni Angeline sa kambal. Yes, Mommy. Behave naman po kami ni Nina. Sagot ni Noah. Diba, Nina? Baling niya naman sa kakambal niya. Opo, Mommy. Behave po kami ni Kuya. Tumatango pa na sagot ni Nina sa ina. Hi, Angeline. Bati naman na ni Denver kay Angeline. Nginitian lamang siya ni Angeline at hindi na to nagsalita pa. Hinayaan na lamang ni Angeline ang mag-aama na maglaro ulit. Pagod din kasi siya sa trabaho at hindi pa niya kayang sabayan ang kakulitan ng kambal. Kaya naman naupo na muna siya sa sofa kung saan nakaupo rin si Liam. Hi, Angeline. Bati ni Liam kay Angeline. Nginitian naman siya ni Angeline at muli, binaling ni Angeline ang tingin niya sa mag-ama. Pinapakamusta ka nga pala ni Beatrice? Muling sabi ni Liam kaya naman napalingon muli sa kanya si Angeline. Biglang naalala ni Angeline ang kaibigan niya, kaya bigla tuloy siyang na-guilty dahil kahit kay Beatrice, hindi siya nakapagpapaalam noon nang umalis siya at wala na nga rin siyang balita sa kaibigan niya na yon. Kamusta si Beatrice? Tanong ni Angeline kay Liam. Okay naman si Beatrice. Kahit siya hinahanap ka rin noon dahil hindi ka na raw nagpaalam sa kanya, sagot ni Liam. Napabuntong hininga naman si Angeline pero bigla niyang narealize na bakit tila ata alam na alam ni Liam ang kalagayan ni Beatrice. Sandali nga, close na ba kayo ni Beatrice? Kurot toong tanong ni Angeline dahil kilala niya si Beatrice. Hindi yun basta-basta nakikipagkaibigan kung kani-kanino. Ha? Ano kasi, kakamot-kamot sa ulo na sabi ni Liam. Mukhang nagka-developan silang dalawa ni Beatrice nang hindi sinasabi sa atin noon. Kahit ako, kailan lang nalaman ang tukol sa kanilang dalawa ng kaibigan mo. Sabat ni Denver sa pag-uusap nito ni Liam at Angeline. Napaawang naman ang bibig ni Angeline dahil sa sinabi ni Denver. Hindi siya makapaniwala na si Liam lang palang magpapatibok ng puso ng kaibigan niya. Wow, talaga? Well, congrats. Napaamo mo si Beatrice. Sa bagay, gusto ka rin naman na talaga niya noon pa. Nahihiya lang siya sa'yo, sabi ni Angeline kay Liam. Napapailing-iling naman si Liam dahil binuko agad ni Denver ang relasyon nila ni Beatrice kay Angeline. Nagpalipas pa naman ang ilang oras sina Denver at Liam doon at tinayaan na rin muna ni Denver na makapagpahinga si Angeline dahil alam niya na pagod ito galing trabaho. Inaya rin sila ni Angeline na doon maghapunan dahil ayaw pang paalisin ng kambalang kanilang ama. Kaya naman nagluto na lang muna si Angeline habang naglalaro pa rin ang mag-aama niya. Mga babies, kailangan nang umalis si Daddy kasi gabi na. Pagpapaalam na ni Denver sa kambal.
Daddy, hindi po ba pwede na dito na kayo matulog? Please? Nagpapaawa pa na sabi ni Nina sa ama. Sige na po, Daddy. Gusto po namin kayong makatabing matulog. Sabat din naman ni Noah. Tumingin naman na muna si Denver kay Angeline at nang mag-iwas ang tingin si Angeline, napabuntong hininga na lamang siya. Umupo naman na muna si Denver para magpantay sila ng kambal. Mga anak, hindi pwedeng matulog si Daddy dito kasi may mga kailangan pag gawin si Daddy. Sa sunod na lang mga babies kapag pwede na ha. Pero sa ngayon, hindi muna pwedeng matulog si Daddy dito. Naiintindihan niyo ba si Daddy? Pagpapaliwanag naman ni Denver sa mga bata. Malungkot namang tumango-tango ang kambal. Opo, magkapanabay pa na sagot ng dalawa. Muli, napabuntong hininga na lamang si Denver dahil kahit gusto niya na pagbigyan ng kambal, alam naman niyang hindi papayag si Angeline sa gustong mangyari ng kambal. At ayaw rin naman niya na magalit si Angeline sa kanya dahil baka hindi na to pumayag na bisitahin niya ang kambal. Eto na lang mga babies, sa Sunday, kapag walang pasok ang mommy nyo, mamamasyal tayo. Okay ba yun sa inyo? Sabi na lamang muli ni Denver. Bigla namang umaliwala sa mukha ng kambal dahil sa sinabi ng kanilang ama. Talaga po, Daddy? Tanong ni Noah. Yes, baby, kung papayag si mommy ninyo. Sagot ni Denver, saka siya tumingin sa gawin ni Angeline. Napalingon din naman ang kambal sa kanilang ina. Mommy, please po. Pumayag na po kayong mamasyal tayo sa Sunday. Please? Sabi ni Noah sa ina. Napabuntong hininga naman si Angeline. Mga anak, mag-uusap muna kami ng daddy ninyo, ha? Sa ngayon, kailangan nyo na magpahinga. Ayusin nyo muna mga toys nyo bago kayo maglinis ng katawan nyo para makatulog na kayo. Gabi na, kailangan nyo nang matulog. Sagot ni Angeline sa kambal. Kitang-kita mo naman sa mukha ng kambal ang labis na lungkot dahil hindi na sumagot pa si Angeline kung papayag ba ito na mamasyal sila kasama ang kanilang ama. Sige na baby, sundin nyo na ang mommy ninyo. Kailangan nyo na rin magpahinga dahil gabi na, sabat naman ni Denver. Sige po daddy, balik po kayo dito ha. Hintayin po namin kayo ni Nina. Malungkot na sagot ni Noah sa ama. Oo nga po daddy, babalik po kayo ha, maglalaro po ulit tayo. Sagot naman ni Nina. Oo, babies. Babalik si Daddy. I love you, babies. Sabi ni Denver. I love you too, Daddy. Sabay pang sagot ng kambal. Kaya naman napapangiti na lamang si Denver sa kambal. Sa kanya hinalikan sa noo ang mga ito. Nakatingin lamang naman si Angeline sa mag-aama na nag-uusap. Gusto naman niya sanang pagbigyan ng kambal kaso naisip niyang hindi tama yon dahil walay na nga sila ni Denver. Gusto rin naman niya sana na palaging masayang kambal, kaso hindi naman maaari na pagbibigyan niya ang mga to sa lahat ng bagay na gugustuhin ng mga to. Kaya naman, pinili na lamang muna niyang tiisin ng mga bata dahil alam naman niyang maiintindihan naman siya ng kambal kapag pinaliwanagan na niya ang mga ito. Balak na rin niya kasing kausapin ng kambal upang ipaliwanag sa mga to kung bakit hindi sila magkasama ng ama ng mga to. Matapos magpaalam ni Denver sa mga bata, ay lumabas na muna siya. Nagpaalam din muna si Angeline sa mga bata bago siya sumunod kay Denver. Inihabilin naman na muna ni Angeline ang mga bata kay Sofia dahil kailangan nilang mag-usap muli ni Denver tungkol sa mga bata. Naglakad muna sila ni Denver at Angeline sa parke na malapit kina Angeline para doon sila makapag-usap ng maayos. Ayaw rin kasi nilang marinig ng mga bata ang pag-uusapan nila. Pagkarating sa parke, humanap muna sila ng magandang pwesto, saka sila naupo na muna doon. Nagpapakiramdaman pa silang dalawa kung sino bang unang magsasalita sa kanila dahil tila ba nagkakailangan pa rin silang dalawa. Angeline, thank you dahil pinayagan mo akong makasama at makilala ko ng mga bata, sabi ni Denver kay Angeline. Karapatan ng mga batang makilala ka, kaya ako ginawa yon. At isa pa, hindi ko naman talaga mapipigilan ng mga bata na magharap ng ama. Sagot ni Angeline kay Denver. Tumango-tango naman si Denver. Still, thank you dahil pinagbigyan mo pa rin ako. Sagot ni Denver. Bumuntong hininga naman na muna si Angeline para kumuha ng lakas ng loob at magsalita. Gusto kong magkalinwanagan tayo tungkol sa mga bata, kaya gusto kitang makausap ng masinsinan, sabi ni Angeline. Tumango-tango naman si Denver at hindi nagsalita.
Hinintay na lamang niya ang susunod na sasabihin ni Angeline. Pumayag naman ako na makasama mo mga bata. Kagaya ng nauna kong sinabi, hindi mo sila maaaring dalhin kung saan-saan nang hindi ako kasama o kahit na si Nanay Lydia. Hindi naman sa wala akong tiwala sa'yo. Nag-iingat lamang ako at sana naiintindihan mo ako, Denver. Seryosong sabi ni Angeline kay Denver. Oo, naiintindihan naman kita, Angeline. Tumango-tango pa na sagot ni Denver. Please lang, Denver, huwag kang mangangako sa mga bata kung hindi mo gagawin. Ayokong makita silang nasasaktan dahil pinaasa mo lamang sila, sabi pa ni Angeline. Tumango-tango naman ulit si Denver bilang sagot niya. Isa pa sanang pakiusap ko, huwag mo na sanang mabanggit sa mga magulang ko kung nasan ako. Masaya naman kami ng mga bata dito kaya hindi naman na siguro kailangan pang malaman kung nasan kami ng mga bata, sabi pa ni Angeline. Ayaw mo na bang bumalik ng Maynila? Matagal ka na rin hinahanap ng mga magulang mo, Angeline. Sagot ni Denver. Okay na ako rito. Okay na kami ng mga bata. Masaya na kami sa bago naming pamilya. Si Nanay Lydia? Sagot ni Angeline na nagpipigil na ng kanyang luha nang muling maalala ang kanyang mga magulang. Hindi din kasi maiwasan ni Angeline na sumama ng loob sa sariling mga magulang niya dahil kahit ang mga to, di man lang siya pinakinggan ng mga panahon na yon. Namimiss din naman niya ang mga magulang niya, pero kapag naaalala niya ang mga nangyari noon, biglang nawawalan siya ng gana na makitang muli ang pamilya niya. Kung yan ang gusto mo, sige, susundin ko. Hindi ko sasabihin sa kanila na nahanap na kita. Nagtatanong din kasi sila sa akin kung nakita na kita, dahil alam nilang pinapahanap kita noon pa. Hindi ko nga maintindihan kung bakit sa dinami-rami ng mga binayaran ko para hanapin ka, umabot pa ng 5 taon bago kita natagpuan. Pagkukwento pa ni Denver. Napakunot ng noon niya si Angeline dahil parang hindi siya naniniwala na hinahanap siya ni Denver ng mga nakalipas sa taon. Seryoso ka ba sa sinasabi mong yan? 5 taon mo akong hinanap? Parang di naman yata kapanipaniwala yan. Iiling-iling na sabi ni Angeline. Totoo ang sinasabi ko, Angeline. Itong nakahanap sa'yo, kailan ko lang to nakilala dahil nakailang palit na ako ng private investigator para mahanap ka? Sagot ni Denver. Naghibit balikat naman si Angeline. Well, magaling pala akong magtago dahil tumagal ng 5 taon bago mo ako nahanap? Sagot ni Angeline. Mukhang ganun na nga. Pero parang diskumpiyado talaga ako sa mga binayaran ko noon dahil hindi ka man lang nila nahanap? Sagot ni Denver. Balak na rin niya kasing magpaimbestiga sa mga binayaran niyang tao noon dahil parang may mali talaga sa mga to. Balik tayo sa mga bata. Kung pupunta ka sa bahay, magpapasabi ka muna sa akin. Alam mo naman ang number ko, diba? So pwede mo akong i-text? Sabi ni Angeline. Kanina tinatawagan kita pero hindi ka sumasagot. Sagot ni Denver. Nasa trabaho na ako noon. Kaya kung pupunta ka sa mga bata, agahan mong pagsasabi para may handa kang mga bata. At kung may balak kang ilabas sila, sabihin mo rin muna sa akin para masabihan ko si Nanay Lydia na samahan ng mga bata, sabi pa ni Angeline. Tumango-tango naman si Denver. Sana naiintindihan mo ako, Denver. Alam ko namang ikaw ang ama nila pero nag-iingat lamang din ako, sabi pa ni Angeline. Naiintindihan naman kita, Angeline, kaya huwag kang mag-alala, sagot ni Denver. At isa pa pala, alam ko naman na marami kang trabaho sa Maynila. Kung sakaling matagal kang hindi makakapunta sa mga bata, magsasabi ka sa kanila. Maiintindihan ka naman ni Noah at Nina, sagot ni Angeline. Sige, tatandaan ko ang mga yan. Total, nabanggit mo na rin ang tungkol dyan. Sa Lunes nga pala, kailangan ko nang bumalik ng Maynila dahil marami ako naiwang trabaho doon. Ayoko pa sanang bumalik sa Manila kaso baka makahalata sila daddy dahil matagal akong nawala. Kaya kailangan ko munang bumalik pero oras naman na natapos ko kaagad ang mga trabaho ko doon, babalik ako kaagad dito sa Baguio, sagot ni Denver. Sige, maintindihan ka naman ng mga bata kaya magpaalam ka na lang ng maayos sa kanila, sagot ni Angeline. Kaya sana pumayag kang mamasyal tayo ng Sunday kasama ng mga bata. Nauutal pa na sabi ni Denver kay Angeline. Napabuntong hininga na lamang si Angeline. Sige, para makapagpaalam ka naman sa kanila ng maayos, sagot ni Angeline. At isa pa nga pala, huwag ka naman masyadong bumili ng napakaraming laruan.
Tama ng paisa-isa lamang. Ayoko kasing maging maluho sila dahil baka dalhin nila hanggang sa kanilang paglaki. Pagpapatuloy pang ani Angeline. Sige, naiintindihan ko. Pasensya ka na, masyado kasi ako na-excite na maibili sila ng kung ano-ano, kaya marami akong binili, sagot ni Denver. Naiintindihan naman kita, Denver. Masaya naman ang mga bata basta't makasama ka nila. Di na mahalaga kung may pasalubong ka man sa kanila o wala, sagot ni Angeline. Di na rin naman sila nagtagal doon at umuwi na rin silang pareho. Inihatid pa muna ni Denver si Angeline bago siya tuluyang umuwi sa hotel kung saan sila tumutuloy ni Liam.